Kamusta kayong lahat? Ngayon ating pag-aralan ang mga planeta. Bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell para ma-notify sa mga susunod na video. Noong unang panahon ng mga sinaunang Griego, ang mga namimituin or stargazer ay nakapansin ng mga kakaibang bagay sa kalangitan. Napansin nila na may mga maliliwanag na bagay na gumagalaw sa mga konstelasyon. Tinawag nila itong planetes na ang ibig sabihin ay wanderers. Ngayon, alam natin na ang mga planeta ay para lamang gumagalaw sa kalangitan, pero ang totoo, sila ay umiikot sa araw. Nakilala ng mga sayantipiko ang mga 9 na planeta sa ating solar system. Natagpuan din ng mga eksperto na may 900 planeta pa ang lampas na sa solar system at inaasahan pa ang mga trilyones na planeta sa lawak ng kalawakan. Paano nabuo ang mga planeta? Ang mga eksperto ay naniniwala na ang sansinukob o ang universe ay nabuo mula sa isang malaking pagsabog. Tinawag itong Big Bang. Sinasabing nangyari ito 13.7 bilyong taon na ang nakakaraan at nagpakawala ito ng mga abo at gas na namuo ng namuo hanggang ito ay lumaki. Namuo ito dahil sa grabidad o tinatawag nating gravity. At isa sa mga namuong kumpol na ito ay gumagawa ng sarili nitong energy at ito ay ang ating araw. Ang mga natirang abo ay nagpaikot-ikot sa paligid ng araw at pagtagal ay naging planeta ng ating solar system na binubuo ng mga bituin at planeta na umiikot dito. Ngayon, pag-aralan natin ang mga nakikilalang planeta na nasa ating solar system. Ito ay ang Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, at Pluto. Ang Mercury, Venus, at ang ating planeta na Earth at Mars ay tinatawag na terrestrial planets na nabuo mula sa bato at metal at ito ang pinakamalapit sa araw. Ang Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, ito naman ay ang mga planetang nabuo sa malalamig na parte ng solar system. Tinawag silang gas giants. Ito naman ang mga interesting facts tungkol sa mga planeta. Alam niyo ba na ang Mercury na pinakamalapit sa Sun ay may mga yelo sa surface nito? Ito ay dala ng mga comets pero hindi ito nawawala dahil ito ay nasa craters at tagong parte ng Mercury kaya di ito nakatatanggap ng sinag ng araw. Alam niyo ba na ang Venus ay wala ni isang buwan na nakapaligid dito? Katulad din ito ng Mercury na walang buwan. Di tulad ng Mars na may 2 buwan at Earth na may 1
at ang Saturn na may halos 60 na buwan sa paligid nito. Sa pagsasaliksik, sinasabing maaaring nagkaroon ang Venus ng buwan nung ito ay bago pa lamang. Alam niyo ba na makapal ang atmosphere sa Mars sa mga nagdaang panahon? Nasabi nila ito dahil nakita nila na maraming uka ang Mars na ibig sabihin ay nagkaroon ng tubig dito. Ang tubig ay nangangailangan ng atmosphere at ang dahilan ng pagkabawas dito ay ang energy ng araw na tumutulak sa mga magagaan na molecules palayo sa atmospheres ng Mars. Alam niyo ba na ang planeta nating Earth, ang planeta sa solar system na pwedeng sumuporta ng buhay? Ang layo natin sa araw ay sapat para magkaroon ng tubig at oxygen. Ang Earth ay protektado ng mga layers ng gas na tinatawag nating atmosphere. Ang atmosphere ang nagpoprotekta sa atin mula sa dalang panganib ng sikat ng araw. Alam niyo ba na ang Jupiter ang pinakamadalas makasalo ng mga comet? Ang laki ng Jupiter ay 318 times ng mass ng Earth. Nai-imagine niyo ba ang laki nito? Marahil sa laki ng Jupiter, ito ang naging dahilan kung bakit ang ibang planeta ay maliit. At dahil din dito, madalas makasalo ng mga dumadaang comet ang Jupiter kahit na hindi naman dapat ito sa kanya mapunta. Sinasabing ito daw ang isa sa dahilan kung bakit may uka o peklat sa ating buwan na makikita natin hanggang sa ngayon. Alam niyo ba na hindi pa natutukoy kung ilang taon na ang mga ring ng Saturn at kung gaano na ito katagal sa kanya? Ang ring na ito nagawa sa mga debris ng bato at yelo na palutang-lutang paikot sa Saturn na kung titingnan sa malayo ay mukhang ring. May haka-haka na ito ay bilyong taon na ngunit di pa napapatunayan. Alam niyo ba na ang Uranus ay mas binabagyo higit sa inaakala natin? Noong 1980s, lumipad ang Voyager 2 sa planetang ito. Ang mga sayantipiko ay may naaaninag na mga blue ball dito pero iniisip nila na walang masyadong nagaganap sa planetang ito. Nang sinilip pa nila ng maigi ang data ay nagpakita ito ng mga nakakainteresadong galaw mula sa Southern Hemisphere. Ang mga dahilan ng mga pangyayaring ito sa Uranus ay mahirap sabihin. Malalaman lamang ito kung magpapadala pa ng isa pang probe papunta dito. Sa kasamaang palad, wala pang misyon ang naisasagawa para malapitan lalo ang parteng ito ng solar system. Alam niyo ba na ang Neptune ay may supersonic wind? Habang maraming nag-aalala tungkol sa hurricanes or buhawi dito sa ating mundo, ay hindi ito mapapantayan ng mga nagaganap sa Neptune. Ayon sa NASA, ang hangin dito ay umaabot sa 1,100 milya kada oras na maihahalin tulad sa bilis ng tunog sa lebel ng dagat sa ating mundo. Isa itong misteryo para sa mga sayantipiko lalo na't napakalayo ng Neptune sa araw. At panghuli, alam niyo ba na ang Pluto ay ikinonsidera na dwarf planet? Taong 2006 nang inalis sa listahan ng mga planeta ang Pluto. Meron itong 5 buwan at 1/3 ng Pluto ay tubig. Naway marami kayong natutunan tungkol sa ating planeta. Hanggang sa susunod ulit, huwag kalimutang mag-subscribe para marami pa tayong matutunan. Salamat!